Thank you po, Yes. Madam. Yes, Kai? Yung first question. Ano po ba yung first question? Ayun na, Mahaba-haba po kasi yun, Ate Rose. Oo, makunurin lang naman ako, charot. Hindi nga yun, Kai. Kumbaga, bilang kontrabida ngayon, parang ikaw yung co-pilot. Co-pilot, yes. Na mga mababait dito. Yan. So, paano yung pressure, kung paano mo babanggain din itong si Kate, yung character ni Kate, at saka ni Miss Connie? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po ng sinasabi ko before, dati comfort zone ko po pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with Kate, like napag-usapan nga po namin kanina, meron pong kaming ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, eklarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po. Lagi po akong kinakabahan kapag si Tita Connie. Pero like, si Tita Connie po kasi, pag may, gagawin po na nakita nyo kanina, may mga scenes po na sinasampal po ako ni Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw po ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi, Tita Connie, please, totohanin niyo na po yung sampal. Para ramdam ko po, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. So, para po sige, sampal siya. So, ayun po, it's easy because we have a relationship, a deep relationship behind cameras. And syempre po, sana na translate din po yan on cam. Sige po. Dito sa Shining. I requested po sa aking team na mag-kontrabida po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa sa mga hindi maganda na nagagawa ni Joanna, naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa lola niya. So, yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, may I just... Last na, Kylene. May I make singit, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babaeng ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So, minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila and they know what they're doing. They're studying. I think you're studying your class and your role, right? So, I'm happy and proud to be working with this young bunch. Yan, follow up na rin po ako, Miss Connie. Kasi, alam ko po itong role nyo dito, sobrang napaka-inspiring. I have no idea, when I was offered this teleserye, I had no idea what Shining Inheritance was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went. Because I won't say I'm not a fan, but I don't really watch mga K-dramas and stuff, no? Anyway, that's another story. But, but when I learned that Aurea de la Costa had dementia, and eventually nga Alzheimer's, specifically Alzheimer's, yun nga iba eh. Kasi I follow, sometimes, when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular teleserye, meron na akong kinaibigang isang matanda online. Hindi kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was, pinakita ko sa iyo yung direct, di ba, remember? Naaliw ako, actually, tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya, kaya lumabas na naman siya kahapon yata sa akin sa reels ko. So gusto kong, yung parang, kasi di ba yung mga matatanda, minsan binabaliwala ng mga anak, ng mga tao sa paligid nila. So, parang sa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din itong mga taong ito, pinaalagaan, minamahal. At lahat naman tayo tatanda eh, di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung
may different ways and approach kasi of taking care of somebody with Alzheimer's. So here we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version, hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia ng Alzheimer's ng matanda. Kung paano ginawa. Oo. Kasi dito parang halos buong show doon nagsimula at nag-end eh. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And I think the basic parts, I think Direct will explain that later. He's in a better position to explain that. No? Kasi kung hindi maging redundant lang tayo dito. Pero yun, basta sabi nga yung writer namin, si Miss Ning, sabi niya, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yeah, actually, sobra. Lola Pink, kaya Pink yata yan eh. Si Lola Pink. Saan tawag ni Ina sa akin dito nung hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang Character. I tried my best. sure po yan. Ayan. Thank you po, Miss Kai. Yung role mo nga dito, di ba, kontrabida, sobrang sama. Although, alam ko, yung role mo, original siya, pero parang ito yung talagang totally may twist dito kasi ibang-iba siya dun sa K-drama. Would you say na katulad ng character mo, yung character mo ba dito, pwede mong sabihin na misjudged, misinterpreted, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. Ibang klase po talaga kayo. Well, si Joanna, hindi niya rin po kasi talaga pinapakita yung sweetness niya sa mga tao. Well, in my case, in my case, pinapakita ko rin naman po yung strengths and weaknesses ko because tao lang din naman po ako. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya. Pero hindi po sa mga parte na nananakit siya. At syempre dun lang po sa misjudge, kanya. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi ho ba? At ayun po. Okay. So what you see is sa totoong Kailin, tama? Opo. Thank you. Difference na nanggaling ako sa portraying kontrabida roles to inaapi. Kasi from ikaw yung nagmamaldita, ikaw yung nambubugbog, ikaw yung nananabunot, nananampal. Pero this time, iba pala talaga yung feeling pag ikaw na yung binubugbog. Doon ko na na-realize, hindi pala talaga masaya. At totoo po, honestly, draining po talaga siya. Kasi you have to convince yourself na totoo, bilang, syempre, pasok ka sa character na as Ina, kailangan i-convince mo yung sarili mo, hindi ako magaling, and all the negativity na sinasabi ng mga kontrabida roles ng characters. So, syempre, it takes energy po, then emotionally, mentally, spiritually. Pero, yun, kailangan lang po ng focus, and bigyan mo rin ng time yung sarili mo to humiwalay din minsan kapag rest day, ganyan, para hindi naman laging nakakulong ka na doon. Nangyari na rin po kasi sa akin sa previous, since I portrayed 5 roles, 5 personalities, so medyo mahirap po talaga siya. And now I learned na kailangan lumabas-labas naman pag rest day, ganyan, para hindi ka na-stuck doon sa character, ganyan. Siyan pa. Sobrang saya ko lang po. Sobrang babait ng mga kasama ko sa show na to. And I just feel so beyond grateful and blessed na binigyan po ako ng opportunity na i-portray ang role bilang si Ina. At salamat sa mga kulay na binigay nyo, contribution para mas maging shining si Ina at tayo lahat. So yeah, thank you, Kai. Thank you po, Miss RB Roxy. Charut, my bestie! You're welcome! Yes. And to Miss Gliden, na nagtataray din sa akin dito. She's played the role of Lani. Ayan. And aking tatay si Mr. Ariel Rivera. Ayan. Maraming salamat po to Jimmy Bosses for always giving me the best characters lagi. And to the creative team, thank you so much po. Maraming salamat. My Sparkle family and Jimmy Network. Thank you so much po. Bakit nga? I'm going another way.
Ayan. So much is happening in our nation today.